Na-miss namin to ah. Uy, Ayun, yan. So, mga alaskador at alaskadora, sabi nga nila, nothing beats the original. Kaya ang aking Herman Cut ngayong araw na ito Yan. ay dedicated sa original, the man, the myth, and the legend himself. Ang aking ama na si Kareli Herman na pumanaw noong nakaraang July 8. Saludo! Ulitin natin, guys. Saludo tayo. Yun. Yon. Okay. So maraming tributes, mga kwento at recollections noong lamay niya, no, mula sa kanyang mga nakasama sa protest movement tulad ni Sec Ronald Llamas at iba pang mga tinatawag na old guards. Yan. Compliment yun. Old guard. Old pero Yung sibig naman yung mga original. Mga street parliamenticians. So, parliamentarists. Yan. So, sa social media, maraming nag-post at nag-share nung isang art card na may quotation mula sa kanya. Yan. Ayun, yun yung art card, no? Ang nakasulat doon, for as long as the dreams and aspirations of the EDSA revolution are unfulfilled, we have to move, rally, protest, and work among ourselves and among our people to ensure that we no longer allow idiots, Yan. imbeciles, charlatans, and crooks to masquerade as servants of the people and bring our country nowhere and everywhere but up. Ama ko po ang nagsabi niyan. Sa wikang Pilipino, hanggat di pa natutupad ang mga pangarap at adhikain ng EDSA, kailangan tayong kumilos, tumindig, magkaisa, magpahayag, manindigan. Kailangan nating magtrabaho kasama ang ating kapwa Pilipino sapagkat hindi na natin maaaring hayaan ang mga ungas, mga manloloko, mga magnanakaw at mga nagpapanggap na lingkod bayan ay muling dalhin ang ating bayan sa pagdurusa. Of course, sobrang tagal na nung EDSA. Matagal na yon. 40 years na po ang lumipas mula ng EDSA 1. 25 years na mula ng EDSA 2. Ngunit, napapanahon pa rin ang mensahe ni Kareli, lalo na sa konteksto ng EDSA 2. Kung natatandaan ninyo, ang naging mitsa kasi ng EDSA 2 ay ang naging botohan ng Senate Impeachment Court tungkol sa infamous second envelope. Naalala niyo yun? Na may mga bank documents at financial records si dating Pangulong Joseph Estrada. Does Naulit that lang, sound familiar? Halos ganyan din kasi ang mangyayari sa Lunes, this coming Monday, sa kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umiikot din ito sa isang mahalagang tanong pang-institusyon. Dapat bang tumanggi ang isang impeachment court na suriin ang ebidensyang ipinapalagay ng isang panig na mahalaga sa mga reklamong inihain? Take note, mga alaskador at alaskadora, hindi hinihiling ng prosecution na hatulan na ngayon si Vice Presidente Sara Duterte. Ang hinihiling lang nila ay payagang umusad ang prosesong itinakda ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga ebidensya sa ilalim ng supina upang mabigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na suriin, questionin at talakayin ang mga ito sa isang bukas na pagdinig. Kasi kung wala naman tinatago, bakit kailangan harangin, di ba? Ang tiwala kasi ng mamamayan sa mga institusyon ay nakasalalay hindi lamang sa magiging hatol, kundi pati na rin sa mga paniniwalang ang proseso ay naging bukas, patas at tunay na nakatuon sa paghahanap ng katotohanan. Kung nais ng impeachment court na palakasin ang tiwalang yon, dapat ipakita nila na wala itong pahihintulutang ebidensya na manatiling nakatago. Transparency. Tandaan ninyo ang leksyon ng second envelope at ng EDSA 2. Kasi kung hindi, baka sermonan kayo ni Kareli sa mga panaginip ninyo. Pumuntahin kayo. Isa lang yung issue ko eh. Bakit mas sexy yung tatay? Yung picture kasi. No questions asked. Nakita yung picture eh. Ano eh, matipuno, naka-shades. Hindi lang sa katawan, yung dating. Dating, malayo, boss, malayo. Pero pogi talaga si Kareli. Alikabok niya. Yun talaga si Kareli. Ay, sura. Di ba? He's probably older than me when this... Artistahin eh. Artistahin eh. Maraming babae nagkakandara pa para kay Kareli. Magandara pa. Yes. Ito. Tonyos and Masa alike. Di ba, pagpupurihin ako ni Carl Guido, pigilan. Ito pupuliin kita. Sabi nga nila, the fruit fell far from the tree and went off the mountain. Quatro alas, hindi ka makakatakas. Quatro alas, di ka makakaiwas.